My God will supply all my needs. Hallelujah. Philippians 4:19. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ. Good morning, Team Jesus. It's August 1, 2025. Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ sa panibagong buwan. Ito ay ang unang araw ng Agosto. To God be the glory. Tayo ay nakaraos sa buwan ng July. At ngayon ay nasa buwan ng Agosto na tayo. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ. Ayan, salamat sa ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo at ng Banal na Espiritu. At tayo ay nakaraos sa buwan ng July. Hallelujah. To God be the glory. Holy Spirit. Yan, no? Maraming salamat sa Holy Spirit at ginabayan niya tayo at ang bilyones ng mga anghel ng ating Panginoong Jesucristo na siyang nagabay sa atin 24/7 mula July 1 hanggang July 31. To God be the glory. At ngayon ang salita ng ating Panginoong Jesucristo na ito ay palaging aking iniisip, mga ka-Team Jesus, no? Sa bawat araw ng buhay ko. My God will supply all my needs. Philippians 4:19. So, bawat araw, alam naman natin, mga ka-Team Jesus, ang ating mga pangangailangan, no, sa sitwasyon namin dito, gaya ng anong nangyari sa Range Rover ng Diyos. Tapos, yung araw-araw na kami ay nag-rent a car at sa bawat linggo ay nagbabayad kami ng almost $400 a week. So, iniisip namin, Panginoong Hesus, ano po ang gagawin namin sapagkat ang hirap na, ang mahal, no? Tapos, ang patient load natin ngayon sa DNG ay bumababa. So, ang patient load ni Tito Bryant ay bumababa din. Subalit, ang mga bayarin, ang mga bills ay nananatili. So, anong gagawin namin? Anong gagawin namin, Panginoong Jesucristo? So, ang sabi niya, ito ang kanyang pangako. So, nasa t-shirt ko ito, mga ka-Team Jesus. So, ito ang pangako niya. My God will supply all my needs. So, ito yung aming dinideklara sa bawat araw. My God will supply all my needs. At nang dahil doon, naniniwala tayo na siya ang gagawa ng paraan upang sa ganoon ang ating mga pangangailangan ay ibibigay niya. Kailangan namin ng sasakyan, kailangan namin ng transportation sapagkat mahirap na hindi tayo magbiyahe. Ako, si Tita Ritz ay nagtatrabaho, si Tito Brian, kailangan niya talaga ang sasakyan sapagkat kailangan niyang puntahan yung mga pasyente from one home to another. So, anong mangyayari kung wala siyang sasakyan? Kaya kailangan naming mag-rent habang hinihintay namin ang kalooban ng ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang provision sa isang sasakyan. At isang araw, nung araw ng Sabado na kung saan pinaayos namin yung lumang Mercedes ng Diyos at yung talyer, yung mabait na dinala ng Diyos sa aming buhay, yung isang honest na mechanic ay nagsabi sa amin na nagbayad na nga kami ng 2,200 doon dahil pinaayos yung starter at saka yung sa harap na nag-iingay-ingay, pinaayos, so $2,200 ang bayad noon. Pero sabi niya, hindi pa yan sapat. Marami pa kayong gagawin dito sa sakyan na ito sapagkat marami itong mga sira, ganito, ganyan. This is a junk. Yun ang sabi niya. Kaya, palitan niyo na ang sasakyan na ito. Sabi namin, Panginoong Diyos, ito po ba ang iyong plano? Ito po ba ang iyong paraan?
Ang sabi mo, you will provide. My God will provide, will supply all my needs. So ito po ba, ano ba ang gagawin namin? Natatakot naman kami, si Tito Brian, natatakot naman siya na kumuha ulit ng sasakyan na yung second hand or what, sapagkat maaaring ganun din ang sitwasyon. At ang sabi niya sa akin, okay, o sige, hanap tayo ng sasakyan. May nahanap na siya na sasakyan daw, pero second hand ang bibili niya, 2022-2023 edition. Pero yung prompting ng Holy Spirit sa akin, dahil naniniwala ako na the Lord, my God, will supply all my needs, hindi niya tayo, bilang mga anak ng Diyos, hindi niya tayo bibigyan ng second hand, mga katimjisas. Hindi niya tayo bibigyan ng second hand. Bakit? Mga anak niya tayo eh. Ang kanya bang mga anak ay bibigyan niya ng second hand? Hindi niya bibigyan yun. Ibibigay ng Diyos ang the best para sa kanyang mga anak. Kasi ito ang kanyang pangako eh. My God will supply all my needs. My God. So ang aking Diyos ang magbibigay ng aking pangangailangan kung ako'y naniniwala. So, ang sabi ni Tito Brian, okay, sige, magbihis ka na dyan at punta tayo, maghanap tayo ng sasakyan. May na-research na ako, five na mga companies sa Toyota. O, ang kukunin lang natin ay RAV4 na at least mga 2022-2023. Subalit, ang sabi ng Holy Spirit sa akin, no. No. Bago ang bibilhin nyo. Kaya sabi ko kay Tito Brian, no, hindi tayo bibili ng second hand, bilhin natin ang bagong sasakyan. Hallelujah. So pinanindigan ko ang aking paniniwala, ang pangako ng Diyos sa akin, ito sa Philippians chapter 4 verse 19, pinanindigan ko yan. At ako'y naniniwala na siya ang mag-provide and He will provide the best for us. At yun nga ang nangyari. It's a long story, mga katimjisas. The Lord provided a new RAV4 car na kung saan, kung ang Mercedes, ang interest noon, yearly, ay 22% ang taas. Ang Rogue ay 18%. Yung interest na yun, kaya mataas yan, no? Malaki ang ating binabayaran. Subalit dito sa RAV4, ang interest lang niya is 5.99%. Hallelujah! So, maliit lamang ang aming babayaran sa bawat buwan. Maliban doon ay mayroon kaming add-on, mayroong warranties, mayroong mga free na change oil for 2 years, mayroon kasama doon sa kinuha din nating warranty na sinama na sa bayad yung gulong mo, papalitan yung gulong mo, pag nabutas, kung ano pa man, papalitan yan ng within 5 years. At ang windshield mo, pag may mga sira-sira, may mga dent, mga ganyan, papalitan nila yan within 5 years, unlimited miles. Oh, hallelujah, praise the Lord. So, ganun yun mga katimjisas, kailangan nating maniwala sa ating Panginoong Hesukristo, sa kanyang mga pangako. My God will supply all my needs. Philippians 4:19. Hindi tayo humihingi sa tao, hindi tayo nagsasalita, hindi tayo nagmamakaawa sa tao, kundi doon tayo nakikipag-usap sa ating Panginoong Hesukristo sa trono ng kanyang kaawaan, nang sa ganoon ay tayo ay makaranas ng kanyang kabutihan. Oh, hallelujah. To God be the glory and honor. Maraming salamat po, Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, sa iyong pabor, at kami po ay binigyan ninyo ng magandang sasakyan na maraming mga features na yun ang hinahanap ni Tito Brian. To God be the glory and honor. Kaya mga kapatid, tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at paniwalaan natin ang kanyang mga pangako na siya ang magbibigay ng ating mga pangangailangan, at kung siya ang magbibigay, ang ibibigay niya ay ang best para sa kanyang mga anak. At to God be all the glory and honor. Kaya naway napalakas kayo sa aking testimony namin ni Tito Brian.
at patuloy nating lalakaran ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo. Hanggang sa muli, Jesus loves us. We love you with the love of our Lord Jesus Christ. Team Jesus. Bye-bye.